Okay, so sagutan natin to ng problem. Ginawan ko na rin to na program on check. Okay, so this one, is topic under torsion na pala kayo. Oo nga, axial stress. Tapos ng torsion eh. Tapos ng torsion, ano ba? Mga shear, ano na ata? Shear moment na ata kayo sa nun. Tama ba? Not mistaken. O, ayun. So, a steel shaft with a constant diameter of 60 millimeters. Ito yan. Ito yung diameter na yan. Yung shaft, ito. Diameter na ito. May internet okay. 60 millimeters is loaded by torques applied to gears attached to it as shown. So using the tawag dito ay ano yun? Shear modulus of rigidity. Ayan, dalawang term. Yan, 83. Ibig sabihin nito, giga, tapos Newton per square meter, pascals. Ay, gigapascals yan. Gigapascals. Okay, hopefully familiar naman na dyan, no? So determine the relative angle of twist of gear D, ito daw, relative to gear A. So, gaano siya nag-rotate kapag ito yung reference mo. So, ayun nga, since may mga torque nga dyan, so bawat interval din ito, magkakaroon din kasi yan ng torque na. Okay, so parang ano lang, parang nag-analyze ka lang din sa axial, yung sa axial stresses, ganun lang din siya. Okay, pero dito so pares lang naman sila. Yeah, pares lang talaga ng concept. Dapat makita mo lang alin yung mga magsasama. Alin yung mga torque na magsasama. Okay, so lang natin formula gagamitin diyan. So ang gagamitin nating formula diyan ay ano? Si theta ay true love ni Jano Gibbs. Pali, okay naman na siguro dyan. And so, in yung theta natin dito, naka-radians yan kapag in-apply mo to. Again, yung T dyan, yan yung torque. Ayan. Pero hindi yan yung mga yan ha. Yung torque yan sa bawat interval. Kumbaga, torque dito sa AB, torque dito sa BC, torque dito sa CD. Hindi yan yung mga to. Okay, parang same nga sa axial na hindi yan yun. Okay, so gagamitin mo yan sila. Ay, parang nagka-cut ka lang din ng section. Yun, ganun lang. Okay, kung i-analyze natin yung maging unit nito, naka-ano tayo? Tag nito? SI. Naka-SI tayo. Metric bale. So, ang torque natin, gawin na lang natin na naka Newton millimeters. Okay, magkasundo tayo na dito sa units para maganda siya. Newton millimeters. Then, ang length mo, gawin mo ring millimeters. Tapos, ang J mo, ay yung J ay polar moment of inertia. Yung length, ito yan, yung mga yan. Yung J, polar moment of inertia, okay, discuss ka na lang din yan. So, gawin na, ano to, moment of inertia to. So, unit to the fourth. Tapos yung G, gagawin natin yan naka megapascals. Yung modulus of rigidity, gagawin natin naka megapascals. Newton per square millimeter. Huli okay na tayo dito, no? Actual stresses pa yan. Ayan, pag sisimplify natin yan, yung mga magka-cancel. Newtons cancel. Newton cancel. Mm squared. Eto, mm squared to, di ba? Mm squared. Ito, mm to the fourth over mm squared, magiging mm squared na lang yun. Di nag-cancel lahat. So, ayun, unitless nga siya. Kaya naka-radians yung angle natin dyan. So, unitless or radians angle. Naka-radians tayo dyan. Yun lang. Yun lang yung kailangan natin. For real. So, ano lang. Kailangan mo lang kunin yung bawat segment, per segment tayo dyan. Kumbaga, para makuha mo yung pinapangalanan natin yung ano and relative angle of twist, no? Or angle of, ano yun angle of angular displacement, parang ganun, angular displacement. So, ang relative angle of twist or angular displacement of gear D relative to A, so ganyan siya sinusulat, is equal to, unahin mo na to. Yan. Summation lang yan. So, unahin mo muna yung, syempre, saan ka magmumula? Dun sa reference mo. So, angular, ano yun? Displacement, or ito na nga lang yung term, angle of twist,
of gear B relative to A. Ganyan, ito muna inuna mo. Magti-twist kasi yan eh. Kasi dahil dito may magiging torque ka dyan, may pakita na lang natin para makita yung signs, no? Yung tamang sign. Okay, separate ko lang to. Okay, plus, pero hindi ko lang muna lalagyan ng signs. Okay, kasi pwede siyang minus eh, no? Okay. Or pwede naman na gawin na lang natin na ito yung magki-carry ng sign. Sige, ganun na lang para mag-plus tayo dito. Okay, so theta ng B relative to A, sunod theta ng C relative to B, and theta ng D relative to C. Ganyan siya. So theta ng B to A, tapos C to B, C relative to B, and then theta, angle of twist ng D relative to C. So, tama? Sin D relative to A, B relative to A, tapos C relative to B, tapos D relative to C. Ganyan siya. Okay, so anong gagawin natin dyan? Dito, yung torque naman na yung magdadala ng sign niyo. O tama, sa torque na lang magdadala ng sign. Mas maganda yon. Okay, so apply lang natin, no? Substitute lang natin to. Ito na lang gagamitin ko, yung buong yan. Ito. So, TL over JG ng B relative to A. Ganyan siya. Bilatan ko nga to ganyan. Ayan. So, ayan. B relative to A plus. Pero pwede na to, kung sa board exam, pwede na ito i-caltech diretso. Pero undergrad pa, so ganito natin siya isusulat. Si relative to B, pero gagawin ko rin to ng video na pang board exam yung approach. Mabilisan. Si relative to B and then D relative to C. Ganyan lang. Maiksi lang naman yan. So, una, torque muna nung B relative to A. Ibig sabihin, yung torque yan dito. Ganun lang yan. Tapos, torque na dito, torque dito. So, ganito. Check mo muna yung kung ano yan, equilibrium ba talaga yan. Okay, so tignan mo ano yung magkakasama. TD and TB. Tapos, A at C. Sige, check natin. No? So, TA daw ang magkasama at TC. Dapat equal yan sa TD at TB. TB at TD. Okay, tignan natin. Ang A ay 800, ang C ay 12. So that is 2,000. O ang B at TD ay 1,000 also. So 2,000 din yun. Ibig sabihin, equilibrium yan. Tama yan. Okay, so kasi kung hindi yan equilibrium, edi may acceleration dyan. Di ba? Dynamics na yun. Usapan na yun. Dynamics na yung ganong usapan pag hindi na yun sila equilibrium. So, ang gagawin natin dito is, yun nga, magkakat ka nga ng section. So, para makuha mo yung torque dito, pangalanan ko na lang din to dito. Ganyan. Ito yung sign convention to eh. Ito mag-sign convention tayo. Ang gagawin natin positive ay yung etong ganitong rotation ng sa TA. Sign convention lang yan. Pwede naman magka-iba yun. Basta, ang purpose lang kasi dito is, alaman mo, ano nga yung magkakampi. Ito, TATC at TBTD. Ayun. So magkakampi yung gear A, yung motion ng gear A at gear C, tapos yung gear B at gear D naman. Okay, so ito yung gagawin nating positive. So alin yan dito? Sa dalawang to, ito yan. Kasi assume ito yung shaft no. Oh. So parang pag ganyan yung may torque mo, di ba? And so pag ganyan yung torque mo, o ganun din naman yun kapag sinulat mo sa baba. Di ba? So ito yung motion na yun. So, yan yung ina-assume natin. Ganyan yung gawin nating positive. And then, yung kabila, pa other side, ito, negative naman to. Ganun lang. Yan yung magdadala ng sign, yung torque, para di nakalilito dito. Plus lang natin yan. Okay, so, yung torque magdadala ng sign. Okay, so, ano na yan? Ayan, lalagay na tayo ng values. Okay, so, kung ito ay torque A, di ba? Or actually, ano nga talaga dapat yun eh. Magne-negate, no? Sige, tuloy na lang natin. So dito tayo mag-start pag ganyan tayo para pantay-pantay. Mas maganda dito tayo mag-start tapos papunta tayo dito. Pag ganyan. So kung magkakat tayo, okay, so tingin tayo sa right side. Ito.
Kumbaga, kung ikakat natin tong section na to, dito tayo titingin. Di ba? So, ibig sabihin, pag nag-cut ka dito, tingin ka sa kabila, yung TA yun. Pero syempre, i-resist niya yan, di ba? Lalabanan niya yan. So, pag ganito yung ano natin, TA. Negative pala yun. No, negative. Ayun, no? Negative. Pero okay lang din naman yan kahit di mo yan, ano? Kasi, papalitan kasi, yung sign nung angle of twist di naman nagmamatter. So, ayan. Again, so lagay natin yung value ni sa TA. Kalimutan ko. 800 Newton meter pala. So again, ang sabi ko, gagawin natin yung Newton millimeter. Edi ang gagawin mo dyan, from Newton meter, alam mo, na 1 meter ay 1,000 millimeters. Yun, and times mo lang by 1,000 lahat, bale. 800 times mo by 1,000, ganun. So ang TA natin, dito ko na ilagay sa taas, 800 times 1,000 times 10 to the third ko na lang yan. Sunod, ang TB, 1,000. Times 10 to the third ko na lang yan. Sunod, ang TC, 1,2. Times 10 to the third ko na lang din. Tapos, TD, 1,000. Times 10 to the third. Ayan. Mga Newton millimeter na yan. Naka Newton millimeter na yan. Okay. So, ano? Pwede na ba natin ilagay? So, ibig sabihin ito ay, yun lang, yung value niya lang, 800. So, nagkataon na, same lang sila. 800 times 10 to the third. So, yan yung BA. Okay, so dito naman isa. Yung isa naman ay, titignan mo, 1,000 pa ganito, 800 pa ganito. So, kulang pa siya. Kulang pa siya ng tutulong siya kay 800. 'Di ba? Para maging 1,000 din. Kasi 1,000 minus 800, 200, 'di ba? So, ayun, parang nga equilibrium, 800 plus, ano idadagdag mo para maging 1,000? 200. Kasi same sila ng direction. So, yung 200 naman to. Times 10 to the third. Again, Newton millimeters din yan. And finally, actually dito, makikita mo na agad na 1,000. Kasi kahit saan ka tumingin, pares lang din yan. Though, pares lang yan din yan dito. Kung dito ka naman tumingin, hinati mo yan, dito ka tumingin, yan, di ba? So, 1,000 to, 1 to to. So, mas lamang to. Ibig sabihin, kulang ng ganitong rotation. Ganon. So, baliktad naman yan kasi other side ka tumingin eh. Ganon lang. Okay. Hopefully, okay tayo doon. And then, ayun na. 1,000. Pwede mo na nga idiretso eh, pero i-consistent na lang tayo sa pagganito. So, meron tayong 800, may 200, so that 1,200, so that's 2,000. 1,000 na pagganito. So, kailangan mo ng 1,000 na pagganito din. 1,000 times 10 to the third. Yan na yun. Yan na yung mga values natin. Length na lang over JG. Ayun pala. Solve muna pala natin yung J. Okay, so dito ka naman magbabase. Ito na yung sinasabi ko. Yung J dito. Okay, dito ka na lang siya ilagay para ano. Ibig sabihin lang naman yan yung polar moment of inertia. Ano lang naman yan, moment of inertia about X plus moment of inertia about Y. Ganyan lang. Pero since circle to, equal lang to sila. So, ibig sabihin, mag-times 2 lang yan. Sabihin natin, dalawa lang na moment of inertia about X yan. Hopefully, okay na tayo sa moment of inertia, no? Statics pa lang yon. So, moment of inertia ng circle ay pi over 4 r to the fourth. Okay? Or, kapag naka-diameter ka, pi over 64 diameter to the fourth. Pag sinimplify mo yan, 2 times pi over 64, magiging pi over 32. Diameter to the fourth. Excuse. So, ito naman, pi halves naman to. Pi halves r to the fourth. So, ito yung gagamitin natin since naka-diameter tayo. Then, store natin yun sa yung JG. Pare-parehas naman kasi silang JG, no? Actually, pwede mo nga i-factor out to eh. Ito, pare-parehas sila JG. Kasi iisang shaft lang yun, ito lang din eh, no? Pare-parehas naman yan eh. So, same ng radius. Same din ang material. So, ayun. Pwede mo i-factor out yung JG pala, actually. So, pwede mong gawin 1 over JG na yan.
Alam mo na value nun eh, no? Tapos, ayun, factor out mo na nga. Ayan. So, TL na lang to. Ayan, TL, team leader. Okay. So, TL ng B relative to A plus TL ng C relative to B plus TL naman ng D relative to C. Ang haba na ito. Napali mo na sumunod, maiksi na lang. Sinadya ko lang kasing haba. Okay, diniscuss ka lang din kasi yung ano rin, concept na rin. Ayan, so direct sub mo na lang yan. 1 over ang J niya na ay, actually pwede mo na nga isulat na lang yan. Pi over, ano yan? Pi over diameter, naka-millimeters naman tayo, di ba? Ayun, 60. Okay, lagay ko na lang dito. Pi over 32 times diameter to the fourth. Okay, multiply natin sa modulus of rigidity. Ito ang pinapagamit ay 83 gigapascals. So that is 83. Para maging megapascals times mo lang by 1,000. 83 times 10 to the third para maging megapascals yun. Okay, so times 10 to the third. Megapascals na yan. Okay? So, ayun na. Pwede mo na i-substitute yung mga value na yan. O, 40 ng sa BA. O, ito na yun. Tining sa BA, 800. O, take note yung sign. Yung sabi ko nga, ayun yung positive dyan. Ganito yung positive. Ganito yung positive. Yan, ganito yung positive. So, ibig sabihin, negative to, positive to, negative to. Ganun lang. So, negative 800. Okay lang yung sign kung okay lang yung, kung answer kung maging negative. Doesn't matter yan. 800 times 10 to the third. Okay, naka-Newton millimeter. Tapos, length niyan, 2 meters, 2,000. O, times 10 to the third na, di, pwede ko na pala pagsamahin to, gawin kong times 10 to the 6. Pwede yun. Tapos, torque naman ng sa CB, ayan. So, positive, yun lang yung positive. 200 times 10 to the third. Tapos, length ay 3 meters din, ayan. 233. 3,000. Okay, then lastly, plus yung sa DC, eto, torque niyan ay 1,000, negative yun, times 10 to the third, torque times the length, 3 meters din. Okay, so yun na, kompleto na. Okay, di na pala kailangan ng ganito. Kahit ito lang pala. Oh, actually, pwede mo ma-factor out tong times 10 to the third, di ba? Oh, ilabas mo yan. Actually, times 10 to the 6 nga eh. Pwede mong ilabas yun. Sige, underlinean ko na lang. Para kapag itatype ko siya sa calculator, di na ako paulit-ulit, di ba? Times 10 to the third, times 10 to the third, times 10 to the sixth yun. Times 10 to the third, times 10 to the third, times 10 to the third, times 10 to the third. Di ba? So, times 10 to the sixth na yung nilabas mo, divide mo din times 10 to the third, times 10 to the third na lang. Sulat ko. Di ba? 1 times 10 to the third, divide ko by pi over 32, may ako nalagay yung diameter. Ito na lang. Diameter to the fourth. Okay, times yung modulus of rigidity, 83,000. Ay, wala na palang times 10 to the third, sabi ko, no? Sige, ano na lang, sulat ko na lang. Pero magka-cancel lang kasi yun. Kung nilagay ko times 10 to the 6 dito. Just times 10 to the third. Hopefully, nagigets naman yun. Okay, and then, ayan na nga. Ilagay ko kaya siya sa para di ako pa ulit-ulit. ABC. BCD. Okay, ilagay ko sa B yung ito. BCD. B tapos plus C tapos D. Okay, so diameter natin 60 yun, di ba? Tapos, ang B is ito, negative 800
Times again, nilalabas ko na yung times 10 to the 6, times 2 na lang. Ang C ay ito, 200 times 3. Wait lang, parang may kulang. Ay, putek. Ba't ko kasi nilagay dyan? Kaya pala. Lagay ko na lang dito yung diameter nga na lang. Diretso na nga lang. 60. Okay, BC. Tapos ang D natin ay negative 1,000 times 3. O, ayan. O, ito na yun. Radians. Naka-negative lang siya. Walang kaso yan. Okay, walang kaso yung negative dyan. Kahit i-neglect mo na lang yan. Absolute value. Negative. Sa ano lang naman eh. Yung direction lang naman yan eh. 0.03 0.0378 7877. Aba naman, di naman yun yung gusto natin. Yan ay naka-radians. Pag i-convert mo yan to degrees, multiply mo by, para makancel yung radians, divide mo sa baba yung pi. Lagay mo sa baba yung pi. Times mo by 180 over pi lang bale. Okay, so times 180 over pi, 2 degrees. Baba naman. 2 degrees lang. Wala, check nga natin. 2.170. Ayan. Okay na yun. Sige nga, double check nga natin sa ano. Check natin sa ano ko. Ito ginawa ko. Ayan o. Patunay na ako itong program. Ito yung sagot. 6.34. Di ko lang na ano yung negative kasi dito. Kaya di na negative yan. Or baka positive talaga to. Okay, tignan natin yung sa isa. Kapag 60 yung diameter, automatic na mag-calculate yung J. Tapos, ito ay 83. Still kasi, nga, ang laki talaga. 83. Naka-megapascals. Oops, i-times pala natin by 1,000. Nakalimutan ko. 83 times 1,000. Yan. Tapos, yung mga torque na. Okay, so positive. Lagay ko nga dito yung mga sign. Ito yung positive. Positive din yung C. Ayan. Ayan lang. A and C lang yung positive. 800 at 1,200. Okay, naka-ano yun, naka-Newton meter yun, di ba? So times natin by 1,000 yun. 800, tapos yung isa ay negative 1,000, negative 1,000, tapos isa ay positive 1,2, negative 1,000. Positive 1,2, negative 1,000. Ayan, tama ba? Ayan. Tapos yung mga length, ayun. 2,003, ano yung length nun? ABBCCD ito. ABBCCD. So, 233. Okay. Medyo iba. 233. 3,000 pala to. Ayun. Same naman ang sagot, di ba? Gusto ko ganito rin siya. 3,233. Ayun, confirm. 2.17 degrees nga. 2.17 degrees. Ayun. That's it for this problem. Tignan natin. Gano'n kaya yung katagal?